sa akin eh, ha? Baka naman. Oo naman. Kaya maraming salamat ako. Isang malaking karangalan po na ako po'y makatayo sa inyong harapan. Nakatayo na po ako. Nung pinanganak po kasi ako, kasing laki lang po ako ng lumpiang Shanghai. Kung hindi niyo po ako namumukhaan at nabobosesan, isa lang po ang totoo, wala po kayong TV at wala po kayong radyo. So hindi ko na po problema yan, problema niyo na po yan. Kung minsan po naglalakad po ako sa mall, nagtatanong yung mga tao, sabi, ay, maliit ka lang pala sa personal, sa TV, mukha ka matangkad, sabi ko, lumayo ka, baka tadyakan kita. Nung ako'y nagpunta ng Europe, kababalik ko lang ng Europe, nag-show ako doon. Ako, pangarapin nyo, makapunta sa Europa, sa sobrang lamig sa Europa, pagdating ko doon, putok-putok ang labi ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, putok-putok ang kilikili ko. At pag kayo may putok, huwag nyo kinakayayan dahil pinagpawisan nyo yan, ano? Parang iPad yan, pinagpupuyatan, ha? Alam nyo, isang malaking karangalan, nandito ang aking mga idolo, si Ate Gay, at ang mga kasabi, ang ganda ng pagkaupo nyo, para kayong evolution of man. Diba? Saan natin sisimula? Mukhang walang magkakagusto, no? Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa AMA dahil kayo po ay patuloy na sumusuporta po sa hashtag Michelangelo TV Show sa GMA News TV at magsi-season 3 na po at sana siya po ang aking unang bisita, si Ate Gay sa season 3. Kaya nilalapitan kita kanina. Ito pala yung libro ko, yung Love with God Today. Nakakayaman po aminin, number 2 bestseller po ako ngayon. Ano po? Dalawa lang po itong ihagis ko. So yung makakakuha, ingatan niyo po ang buhay niyo, no? Ihagis mo na po, ha? O, ito yung isa. Ito po yung isa. Marami po mga tao nagtatanong sa akin, ano daw ang masasabi ko sa gender equality? Alam niyo, hindi na nga dapat siyang pinag-uusapan dahil ang napakahalaga, isa lang ang totoo. Ano man ang kasarian mo, ano man ang kalagayan mo, ano man ang preference mo, isa lang ang totoo, tao ka. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, parang kasinungalingan ba yung sinabi ko, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo ng katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo, tao ka, kahit hindi halata. Mas kilala po ako sa tawag na Brother Michelangelo, seminarista ako dati. Nagpare ako, hindi ako natuloy magpare kasi mahirap magpare pag may itsura ka, no? Ang tawag doon, kababaang loob. Tumigil ako sa pagpapare kasi mahirap magpare, walang kita, di ba? Ang alay sa pare, puro papaya, di ba? Di ba pag kayo nag-alay sa pare, tigil-tigilan nyo ng pag-aalay ng papaya. Meron akong 3 kaibigang pare, nasa ICU na, nagtatai sila 3 days na, no? At tigil-tigilan nyo na rin ang pag-aalay ng dilata kasi hindi naman sila nasunugan. May barkada akong pare sa sobrang dami ng dilata, yung nanay niya may pure gold na, no? Para maintindihan natin ang gender equality, ito lang yan. Walang pag-uusapan na kasarian. Basta't mabuting tao ka, mapagmahal ka, tao ka. Ha? Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo. Ako ba katabi nyo? Huwag nyo akong tingnan, ha? Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo. Tao ka. Mabait ka. Nung nag-guest ako sa Mars, tinanong ako, paano daw ba na-define ng kabaitan? Hindi na-define ng kabaitan. Ginagawa yon. May kasabihan, ang taong nagbabait-baitan, mapupunta sa langit-langitan, ha? Kaya magpapakabait ka, baka hindi ka umabot sa langit, no? So ano ang mensahe ko sa inyo? Dalawa lang. Focus. Pakiulit nga. Yan. Para magkaroon na equality, huwag mo kakalimutan to focus on the beauty of the self. Tanaman, bakla ka man, ang mahalaga, tao ka. Yan ang kulang sa mga Pilipino, wala sa focus. Tanungin niyo ko bakit? Ang mga Pilipino kayo hindi nagdodroga addict. Napansin niyo? Tingnan mo yung katabi mo. At iba mo ka-pusher, di ba? Ano ba itsura ng mga addict? Yung mga addict hindi na makausap ng tama. Laging tulala. Pag kinausap mo sa 10 sinabi mo, 11 ang mali, di ba? Ang mga Pilipino ganyan. Tanungin niyo ako paano? Saan kayo nakakita ng mga tao pag may baha, lumalangoy? Sa Pilipinas, di ba? Dito ka lang makakita pag may baha, lahat nag-excursion sa lansangan. Dito ka lang nakakita nagpipicture taking, nasunugan na yan. Pag may nakukumog, pinagtatawanan pa natin, di ba? Kung minsan magsasalita ako sa ABS-CBN, naglalakad ako papuntang studio, kasi ang pangit naman kung gagapang ako, may nataanan akong impurnal. Ang lalim ng kanal, may naglaglag sa kanal. Lahat na nakakita doon sa kawawang nalaglag, halos malunod dahil ang lalim ng tubig. Lahat sila tumawa. Ako lang ang hindi tumawa kasi ako yung nalaglag, no? Ang hirap, di ba? Tuturo ako ngayon sa Lasal at
at sa St. Paul. Sabi ko sa estudyante ko, Iha, how many 7 sacraments do we have? Anak na tipaklong, sinabi ko na yung sagot 7. Sabi niya, I think 4. Wow! Grabe utak mo, parang kulangot ha. Huwag ka na-achieve, baka matanggal yan. Ang mga Pilipino wala sa focus. Pag hindi nyo gusto speaker, labas kayo ng labas, ihi kayo ng ihi. Daig nyo pa may balisaw-saw at tanggap ng labada. Di ba, pag hindi nyo gusto yung nagsasalitang pare sa misa, hindi ka naman nakikinig sa misa, paikot-ikot ang ulo mo, lahat napapansin mo, walang electric fan, basag ang salamin, may gagamba, ang pangit ng pare, lahat na lang napansin mo. Parang kapitbahay namin, hindi makapagtapos-tapos mag-rosaryo, kasi pag nag-rosaryo, lahat napapansin niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, aba Ginoong Maria, pakisalang ang pintuan, aba Ginoong nakapintahan, nakabukas, nakaplansya, nakasaksa, ayan ang timba. Kaya sabi niya mag-rosaryo, aba Ginoong Maria, napupuno ka ng pinto, ang Panginoon Diyos ay sumasa bintana, pinagpala sa babaeng plansya, pinagpala ka naman yun ng timbayan. Dahil wala sa focus, parang nung Holy Week, may nakita mo nagdadasal, Stations of the Cross, siguro sa sobrang tanda, hindi niya namalayan, mali yung nagdasal niya, imbis na 1 to 14 pababa, kaya sinita ko, sabi ko, Nay, mamalang galang na, mali po yung dinadasal niyo, baliktad, sabi niya, ha, baliktad ba? Kaya naman pala kanila pa ako nagtataka, imbis na pahinga ng Panginoon, palakas siya ng palakas, imagine niyo, nakapako si Kristo, mamaya bumaba, kumain pa, di ba? Dahil wala sa focus. Tandaan natin, sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Babae, lalaki, bading, tomboy, basta't mabuting tao at nagmamahal ka, go lang. Sandali lang ang buhay. Sabi ni Mark Twain, kilala niyo si Mark Twain, nakasabay ko umiihi kanina. 2. The first moment is the moment that you were born. But the second greatest moment is the moment you have discovered the reason. Bata pa kayo niya, 33 na ako, mukha akong fetus, pero 33 na ako. Nung ako nag-33, natakot na ako. Sabi ko, grabe, tumatanda na ako. Sabi ng Bible, the life of man is 70, 80 for those who are strong. Sa seminaryo ako nag-aaral, hindi naman ako nag-aaral sa Assumption College, so I will not assume na aabot ako ng 80. 70 na lang, minus 33. Sandali na lang ang buhay ko. Kaya kayo mga kabataan, huwag niyo sasayangin ang buhay niyo. Sandali lang ang buhay. Nakakita na ba kayo ng patay? Tingnan mo yung katabi mo. Kailangan ang kulang, burol na. Nakakita na ba kayo ng simenteryo? Nakakita na kayo ng puntod? Nakakita na kayo ng lapida? Ano yung lapida? Yan yung calling card ng taong namatay. Tama? Ano nakalagay? RIP. Ano yon? Rest in peace. Sa Tagalog, SLN. Ano yon? Sa lamok namatay. Tama na, dengue yan. Ano nakalagay? Pangalan. Sa ilalim ng pangalan, mahalagang date. Date of death, date of birth, and date of death. Ano yung nasa gitna? Maiksing, guhit. A small line. My dear friends, yun lang ang buhay natin. Kaya bilang mga estudyante, mag-aral kayo. Noong ako nasa philosophy, Diyos ko, nagpari ako, kala ko kasi Ate Gay, walang math sa seminaryo. Algebra. Sabi ko, Pater, saan ko gagamitin ng math? Pag ako pa na malengke, sasabihin ko, Ate, pag binangga ko na is that is the second power. The school is a place of learning. It is not a place of competition. Ito, I'm sure mag-agree kayo. Yung mga gaya natin na tinagurian magugulo sa klase, maiingay, tayo unang nagtatrabaho. Yung mga mag-nakulauti, sumakulauti, nanga. Tanungin niyo ako, bakit? Dahil ang suwatan ng pagiging tao ay hindi utak lang, kung hindi puso. Focus! Pangalawa, matatapos na ako bago ito maging recollection. Parang recollection. Number 2, may nagtanong sa akin, Michael, sabi mo sa palabas mo, laging maging masaya. Paano ako magiging masaya? May pinagdadaanan akong problema. Ikaw na ang sumagot. Kung may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Ang problema sa'yo, tumatambay ka. Ang sikreto para maging masaya, tanungin niyo ako, ano? Gratitude. Yun ang pangalawa. Have an attitude of gratitude. Ang problema kasi sa mga tao, lalo mga Pilipino,
isda na naman, hoy. Bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung naramdaman ng isda nung pinrito siya? Pagkalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin ng isda, tao na naman, mapapatay na yan. Bago ka magreklamong luma ang sapatos mo, nakipag-usap ka sa putulang paa nang maintindihan mo sinasabi mo. May estudyante ako, sabi, sir, kababae kong tao, nung akong lalaki, wala akong dibdib. Kapatid, kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo, dibdib mo ay iisa. Di ba? Pagpayat ka, ang swerte mo pag nagkasakit ka, wala nang x-ray, flashlight lang, kita na agad ang sakit mo. Sabi niyo siguro, Michelangelo, madali ang sinasabi mo kung kaya mo, walang problema. Who told you I don't have a problem? I had my humble beginnings. I came from a broken family. Ang tatay ko ay hindi sumakabilang buhay, nasa kabilang bahay lang. Not just that, I was even a battered child. Nalito kasi ang tatay ko kung tao ba ako o hipon, kaya pinatter niya ako. By the way, yung mga jokes ko pang matatalino lang ha. So kung di kayo natatawa, malamang bobo kayo ha. Umalis na kayo, hindi kayo pang matalino ang joke ni Michelangelo. Hindi kayo maniniwala, kahit mayaman ang pamilya ko noon, naghirap kami because my father squandered everything. What is to squander? Ewan ko, nabasa ko lang din sa dyaryo kanina yung word. Baka maganda gamitin, mukha ka matalino. Nilustay ng tatay ko ang pera ng pamilya, and you would not believe at the age of grade 3, naranasan ni Michelangelo magtinda ng basahan sa kalsada ng bayan Novaliches. Naranasan ko nung grade 4 ako na mamalimos. Magkabaon lang ako. Arms, spare me a piece of bread. Siyempre, pagkula, mas mahal ang bayad. Yung mga tao na ang isang hampas lupang Michelangelo ay magiging artista. Yoko. Kaya alam nyo, kung gusto nyo maging mahusay sa ilang tao, be grateful. Huwag kang magreklamo. Don't count the things you don't have. Count the things that you have. Nung minsan na-traffic ako papuntang GMA7 sa studio, nag-MRT ako. Nakatingin sa akin yung mga tao. Sabi ni Miko, isa pare ko, isa kapipito pa naluto. Oo, bakit? Bakit ka nag-MRT? Bakit nabili mo na ba to? Bawal ba ako sumakay? Practical ako traffic. Sabi niya, hindi ka ba naiinis? Siksikan. Wala yun sa sitwasyon. Nasa disposisyon. Dahil positibo ang tao, ang nakikita mo nakakatawa. At nakakatawa. Nakakatawa naman taga sa MRT kahit siksikan. Diyan ka lang makakaranas na nahimatay ka na, pero nakatayo ka pa rin, di ba? Wala ka naman tutulungan. Nakatayo na ka, mag-isip, tayo pa rin ako. Pag wala kayong boyfriend o girlfriend, pumasok ka ng MRT, halos mamulesta kayo dyan. Ako yan, shortani kita, ha? Mga minamahal na mga kaibigan, ano man ang yung pinagdadaanan, don't forget that life is so beautiful to behold. Last message, remain humble. Kahit manalo kayo dito, hindi yun nasukatan ng pagkatao. Nung in-interview ka ng GMA, buti hindi lumalaki ang ulo mo kahit sumisikat ka na. Hindi mangyayari yan dahil practical ako. Maliit ang katawan ko. Kung malaki ang ulo ko, ang liit ng katawan ko, nitsura ko nun. Mukha ko lang pa, microphone, water dispenser at lampshade. Bakit hindi lalaki ang ulo ni Michelangelo? Kahit alam ko, may talent ako, tanungin niyo ako. Bakit? Ang isa lang ang totoo, papalitan din ako. Somebody will take over. Kaya maglalaki ang ulo niyo. Huwag kayong yayabang. Ano man ang abuti ng buhay niyo, kaya sa pagkakataong ito, iikot na ang collection basket. Ulit mo, oh Diyos, naging panalamisa. Diba? Simple lang ha. Masaya tayo ngayon, tama? Tatandaan nyo, itong ginagawa natin ay pagdiriwang ng buhay. Not just of equality. It's a celebration of life. Make the most of your life. Smile as you can. Love as you can. Serve as you can. Time will come when we all grow old. At least we could look at one another and say, I did my part. I have blessed the world with my gift. Thank you very much. God bless you. Oo na talaga, grabe. Ano na lang promote? O manood kayo ng show natin sa
GMA News TV every Saturday, 3 p.m. Si Papa Jack, ang mapapanood nyo sa Sabado. At sa susunod na linggo naman ay si Miss Marian Rivera sa pagtatapos ng Michelangelo Season 2. At syempre, aabang ako si Ate Kay. Yan o. Ate Kay,